Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romeo Lasso ng Pateros Evangelical Church. Tayo po ay nasa ating panggabi online service. Pag-uusapan po natin ano ba yung po pwedeng mangyari kapag tayo po ay talagang binigyan po natin ng pagpapahalaga yung salita ng Diyos. No? Sapagkat marami mga benepisyo, pero iilan lang po ito yung ihahayag ko sa inyo kung paano po, ano po yung saan tayo dadalhin ng salita ng Diyos. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay lalapit sa ating Diyos na nagdadala sa atin sa pinakamabuting kalalagayan sa buhay. Panginoon, salamat. Sa buong araw na ito, iningatan, sinamahan, dinala niyo po kami sa isang sitwasyon kagaya nito na mag-aaral po sa inyong salita. Lord, hindi namin kaya sa sarili naming karunungan at kaalaman, pero alam po namin, ipapaunawa niyo po sa amin to dahil gusto niyo po mapunta kami o dadalhin mo kami sa mabuti sa pamamagitan po ng pag-aaral ng iyong salita. Magiging pamantayan po namin ito, magiging daan ito para mabigyan namin ng importansya dahil kami po naman ang unang-unang nabibenepisyuhan kapag kami po ay nagbibigay ng panahon sa pag-aaral ng iyong salita at gagawin namin kung anong sinasabi ng iyong salita. Samahan niyo po kami sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen. Sa gabing ito, pag-uusapan po natin saan ba tayo dadalhin ng salita ng Diyos. Of course, palagi kong sinasabi ito, dadalhin tayo sa mabuti ng salita ng Diyos. Sabi po rito sa pangalawang Timoteo 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Again, very useful po ang salita ng Diyos para sa pamumuhay natin sa araw-araw. Unang-una, kapag ginawa po natin na palaging pamantayan ng ating pamumuhay ang salita ng Diyos, dinadala tayo sa maayos na pamumuhay. Kawikaan 3:11, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay pinayagan ng Lord. Maaring kung minsan natatanong natin, bakit? Gusto ng Lord bumalik tayo sa Kanya, nasa Lord ang kasagutan ng lahat. Mamaya pagkatapos po natin mag-aral, maaring meron kang pinagdadaanan, pwede mong tanungin si Lord. Pwede mong tanungin si Lord kasi mas maganda kung ikaw at si Lord mag-usap kayo. Kasi yun po yung tanging paraan para makita natin, ano nga ba, bakit pinayagan ng Lord itong bagay na kalalagayan ko sa ngayon. At for sure po, sasagutin ni Lord ang ating panalangin at inquiry. Pero ito ang isang kasagutan ni Lord na maaaring kasagutan niya. Kawikaan 3:12. Pagkat lahat ng mahal niya itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Kagaya po yung binasa natin sa 2 Timothy. Ang salita ng Diyos ay nagdadala sa atin para tayo'y sawayin doon sa mali nating pamumuhay. Kaya nga po, palagi ko sinasabi ito, kapag mayroong correction, pagtutuwid, doon sa pagkakamali natin, makinig tayo. Ako, aaminin ko po sa inyo. Ako nasasaktan ako pagka ako po ay tinutuwid. Kasi akala ko, lahat ng ginagawa ko, lahat ng lumalabas sa bibig ko ay tama. Pero ang unang-una pong makakakita ng ating pagkakamali ay ibang tao. No? Ibang tao po makakakita niya, maaaring asawa natin, anak natin, o kung sino man yung mga tao na nasa paligid natin. At take note hindi lang po yung matatanda sa atin ang pakikinggan natin. Even yung mas bata sa atin, pakinggan natin kasi kung minsan ginagamit po sila ng Lord para tayo ay ayusin. Para magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Kasi napakalaking bagay po na matanim sa ating isipan, sa ating puso, na mayroong ginagamit ang Diyos. Unang-una nga po, ang salita ng Diyos. Ginagamit niya ito. Pero again, mayroong mga tao na maaring pumunta sa atin, magpaliwanag sa atin, buksan ito. Ang kailangan lang natin, makinig tayo ng gusto. Bakit? Ang salita ng Diyos, dadalhin tayo palagi sa mabuti. Hindi tayo ililigaw ng salita ng Diyos. Makinig lang tayo. At of course, palagi kong sinasabi ito,
Pag may nagsabi sa'yo, take note mo. Kagaya ng sinabi ko kanina, pwede. Pagkatapos, kagaya nito, baka may pinagdadaanan ka, hindi mo alam kung bakit ganito yung nangyayari sa'yo. Baka mamaya magkamali tayo ng desisyon na gagawin natin sa buhay. Pero meron tayong pwedeng puntahan. Walang iba kundi yung salita ng Diyos. At kung minsan, kagaya ng sinabi ko, gumagamit siya ng tao para tayo ay ayusin. Kung minsan nga, kahit hayop ginagamit ng Lord para makita natin, ma-realize natin. Di ba? Nung ang ating Panginoon ay nandito sa lupa, di ba gumagamit siya ng mga talinghaga? Yung hayop, yung lupa, tinutulad niya ito para makita, maintindihan natin ng maliwanag para magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. No? Pangalawa, dinadala tayo sa mahabang buhay. Siguro lahat naman tayo gusto natin ng mahabang buhay. Pero ang salita ng Diyos, dadalhin tayo sa mahabang buhay. Kawikaan 3:16. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman. May taglay na kayamanan at may bungang karangalan. May kasabihan nga po tayo, health is wealth. Meron pang bonus na karangalan, no? Kagaya rito. Karangalan daw kapag tayo ay palagi nagbibigay ng oras sa kanyang salita, no? Gaya kay David, laging inaanala dahil sa magandang klase ng buhay. Laging nagtatagumpay dahil laging nagtatanong sa Lord. Again, yung kagaya sinabi ko kanina, inquire mo kay Lord. Itanong mo kay Lord kung bakit nangyayari sa itong bagay na ito. Kay Lord, pag lumapit tayo, tinanong natin, palagi dadalhin tayo sa maayos na buhay. Bakit? Para tayo ay magkaroon ng mahabang buhay. Ayaw ng Lord na hindi natin ma-enjoy itong buhay natin dito sa mundo. No? Gusto ng Lord, bigyan tayo ng mahabang buhay. Bakit? Kasi ito lamang ang ito sa paraan ng pagpapatunay na tayo ay lingkod ng Diyos. Parang ganito. Pag very useful ka sa lahat ng bagay, di ba? Alam mo, sa isang kumpanya, kahit nasa retiring age ka na, halimbawa, kasi po sa gobyerno, pagkakaalam ko po ay 65 years old, pwede ka na mag-retire. Mag-retire ka na. Pero marami, lalo na kung yung mataas yung position mo, marami sa gobyerno, hindi pinag-retire. Ginagawa na lang siyang consultant. So, ibig sabihin, maganda yung kanyang pagtatrabaho. Ganon din kay Lord. Pag nakita na Lord na talagang tayo ay gamit na gamit, po pwedeng extend ng Lord yung buhay natin. Po pwedeng palakasin tayo. No, kung minsan magugulat ka, kagaya no, minsan may na-attendan po ako na gathering sa PBIP, 81 years old na babae, nagagamit pa sa gawain ng Diyos. Kaya pala, naniniwala ako, binigyan siya ng lakas ng Lord, bigyan siya ng talas ng isip. Kahit 81 na, nakakapagturo pa sa high school ng tungkol sa salita ng Diyos. Nabigyan ng pagkakataon. No? Bakit? Kasi si Lord ang nagbibigay ng mahabang buhay at bibigyan tayo ng mahabang buhay ng Lord. Pag nakita, pag tayo po ay nagpapagamit sa Kanya ng gusto. Of course, kailangan natin lalong mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya nga po, yung age po natin, wag po natin akalain na dahil matandaan na tayo, alam na natin ang lahat. Kung mayroong pagkakataon, may seminar o kung ano man, puntahan natin. Kasi yun ang tanging paraan para tayo ay tunay na magkaroon ng pagkakataon sa salita ng Diyos. No? Pangatlo po, no? Saan tayo dadalhin? No? Anong kabutihan na pagdadalan sa atin ng Diyos? Dinadala tayo sa mapayapang buhay. Lahat naman siguro tayo gusto natin ng mapayapang buhay. Kawikaan 3:17. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Totoo naman Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman. Pag alam mo na hindi mo dapat gawin ang isang bagay, dahil alam mo ito, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Parang ganito po kasimple. Ako po'y merong asawa. Kapag hindi ko binigyan ng pansin ng salita ng Diyos na sinabi, dapat maging faithful ako sa asawa ko. Paano kung dumating yung time
Kinalimutan ko na dapat maging faithful ako. Nagkaroon ako ng, sabihin natin na isang affair sa kung sino mang babae. Nagkaroon ako ng anak. Mapayapang buhay ba yun? Yung isa lang na pamilya, kumisan ang hirap mo ng anuhin. Ang hirap mo ng ayusin. Tapos magdadagdag ka pa ng isa. So, dahil alam ko na dapat maging faithful ako sa asawa ko, nalaman ko ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagkakaroon ako ng papayapang buhay. Wala akong iniisip na, paano kaya ako susuportahan yung isang anak ko sa isang pamilya ko? Walang ganon. Walang ganon. Nalaman ko na dapat hindi pala ako sa salita ng Diyos, dapat iingatan ko pala yung katawan ko. So, anong gagawin ko? Hindi ako magdadrugs. Hindi ako maninigarilyo. Hindi ako maglalasing. Hindi ko sisirain yung buhay ko sa sugal. Bakit? Alam ko na dapat ingatan ko yung physical na katawan ko. Dahil ito'y templo ng Diyos. No? Sabi doon sa Korinto, templo to ng Diyos. So dahil alam ko na ako'y templo ng Diyos, nagkakaroon ako ng pagkakataon, alam ko ito, dahil nagkakaroon ako ng pagkakataon na iwasan itong mga bagay na ito. Bakit? Nagadala ito sa mapayapang buhay. Hindi mapayapa ang buhay kapag merong karamdaman kahit isa sa pamilya. Tama ho ba? Pero nakakalungkot po, kumisan, dahil sa kapabayaan natin sa sarili nating katawan, hindi nagkakaroon ng kapayapaan. Bakit? Birain mo, imbis na pambayad na lang sa matrikula, gagamitin pa sa isang miyembro ng pamilya na merong karamdaman. At kung minsan, ang nagbigay ng karamdaman na yan dahil sa kapabayaan sa sarili. Pinabayaan yung sarili. Akala niya pahabang buhay na malakas. Tayo hanggang tumatanda po tayo, humihina po yung immune system natin. Akala natin okay lang yan, malakas pa naman. Pero hindi Hindi ito nagdadala sa mapayapa. Mapayapa ho ba yung meron tayong karamdaman? Tapos yung pamilya natin, halimbawa, ako, tatay ako, hindi ako magiging mapayapa pag ako'y napunta sa banig ng karamdaman, tapos yung anak ko nag-aaral pa, hindi ko mapapag-aral, hindi ako makapagtrabaho. Bakit? Hindi ko inalagaan ang sarili kong katawan. At sinasabi ng salita ng Diyos na dapat ingatan ang kanyang templo na walang iba kundi ang ating katawan. Brain yun, akala lang kumisan ng iba, yung sinasabing ingatan mo yung katawan mo para makapag-serve kayo doon. Hindi lang yun. Pati yung physical na kalalagayan natin, nagdudulot din ito ng kapayapaan doon sa ating mga anak, maski sa asawa po natin. No? Kaya kung minsan natutuwa ako, biglang may magsasabi, uy, parang hindi ka tumatanda. Iba po yung parang hindi ka tumatanda sa talagang hindi ka na tumanda. Bakit hindi ka na tumanda? Maaga kang namatay. Bakit? Pinabayaan mo ang sarili mong katawan na dapat magtatagal ka pa. Kaya marami nagsasabi na kapag ikaw daw ay nag-edad na ng 65 pataas, bonus na. Paano pag umabot ka ng 80 na malakas ka pa? Kagaya nung sinasabi ko sa inyo, yung 81, ano tawag doon? Blessing. Galing kay Lord. No, mapayapang buhay. Galing kay Lord. No, kaya sabi, ulitin ko po, Kawikaan 3:17. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Totoo naman po ito. No, bibigyan tayo ng Lord ng karunungan ng kaalaman. At kung minsan magugulat ka, si Lord ang gagawa ng parang para makaiwas ka doon sa mga bagay na po pwede magdala sa atin sa problema. Bakit? Gusto ng Lord magkaroon tayo ng mapayapang buhay. Bakit? Kasi gusto ng Lord gamitin tayo sa mga taong nasa paligid natin na may problema. No? Awit 119, 165. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa iyang buhay. So kapag minahal pala natin yung salita ng Diyos, yung kautusan ng Diyos, magkakaroon daw tayo ng mapayapang buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. No? Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Ibig sabihin kahit na anong problema ang dumating sa atin, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Again, hindi ko po sinasabi ito na akala kasi ng iba, magkakaroon ka ng mapayapang buhay is wala kang problema.
walang taong pinanganak na walang problema. Actually, pag naging mananampalataya ka nga, mas dumadami problema mo eh. Huh? Baka isipin ng iba, ay, ayoko na maging mananampalataya. Bakit dadami problema? Bakit po? Kaya magkakaroon ka ng maraming problema. Pati yung mga taon na may problema, pag lumapit sa atin, tayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon mag-minister sa mga taong yan. So, ibig sabihin, gusto ng Lord tayo ay magkaroon ng totoo ng kapayapaan. No? Mapayapang buhay, mahabang buhay, maayos sa pamuhay. No? Di ibig sabihin na tayo walang problema kapag nasa Lord. Sabi nga ni David, no, sa awit 23, 1-4, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. So, tayo pala, kaya tayo binibigyan ng Lord ng kapayapaan, binibigyan lahat ng ating pangangailangan, binibigyan tayo ng kalakasan, at pinapatunayan niya tayo. Bakit? Upang maparangalan ang kanyang pangalan. Ibig sabihin, may mga taong kagaya natin na kapag nakaranas tayo ng mga bagay nito, di ba? Sa gabi, nagpapasalamat tayo. No? Lord, salamat sa maghapon na ito na sinamahan niyo po kami. Salamat, Panginoon, kahit na mayroong problema, nakasurvive ako. Eto ngayon, sa gabing ito, matutulog ako ng maayos. At alam ko po, Panginoon, even sa aking pagtulog, sasamahan mo po ako. So, mayroong kapayapaan. No? Bakit? Kasi dadalhin tayo ng Lord, pahihimlayin niya tayo sa nasabi, sa lunti ang pastulan at inaakay sa tahimik na batisan. Alam niyo po, hindi lang po ito dahil sa tahimik talaga. Kasi may pagkakataon ako, sabihin ko po sa inyo, ako personally, ako sasabihin ko maging gift ko po yun. Sa bahay po, dito sa bahay, kahit gabi na, kuminsan alas 10 na, ang ingay ng mga apo ko, ang ingay ng mga anak ko, pero purihin ng Panginoon, nakakatulog pa rin ako. Kahit na ang ingay. Kahit na ang daming kaya nga sinasabi nila, Papa, meron kayatang talent. Ano yung talent? Madi. Tawag po nila dyan, madi. Ano yun? Madikit lang, tulog na. May pantay lang yung likod, tulog na. Kahit na anong ingay, makakatulog. Bakit? Si Lord ang nagbibigay ng kapayapaan. Again, hindi ko po sinasabi na walang problema. Merong problema, kaya lang, dahil meron tayong kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, dinadala tayo sa maayos na pamumuhay. Sabi sa verse 4, ng 23 pa rin, awit 23 verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Kahit merong pagganib sa paligid, si David, di siya natatakot. Dahil, lagi siyang dinadala ng Lord sa kapayapaan. So, ibig sabihin, lahat po tayo ay dadalhin ng Lord sa kapayapaan kung tayo po ay susunod. No? Kaya, isipin po natin, binibigyan ba natin ng importansya ang salita ng Diyos? Kasi kung di natin binibigyan ng importansya ang salita ng Diyos, diyan natin makikita, hindi maayos ang ating pamumuhay. Wala tayong kapayapaan dahil hindi natin alam ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero purihin ng Panginoon sa gabing ito, no? Bibigyan tayo ng Lord. Patuloy tayong binibigyan ng Lord ng kapayapaan. Palagi tayong tinutulungan ng Diyos para maging maayos yung ating pamumuhay. Gusto ng Lord, dalhin tayo doon sa sitwasyon na meron tayong pagkakaroon ng kapahingahan sa kanyang pangalan. Tayo po'y pumikit, tayo po'y mananalangin. Hallelujah, hallelujah. Lord, kagaya po ni David, pag po ninyo akong iiwanan, patuloy po akong lalapit sa inyo dahil ang inyong mga salita ang magdadala sa akin ng mapayapa, maayos, masagana, at mahabang buhay. Salamat, Panginoon, dahil ikaw isang Diyos na palaging nire-reveal mo ang iyong sarili sa amin. Ang kailangan ng talaga namin, Lord, bigyan ng panahon, bigyan po namin
ng talagang tunay na pagkakataon ng iyong salita makapenetrate po sa buhay po namin. Patawad po, Panginoon, na kung minsan, o baka madalas pa, hindi namin binibigyan masyadong importansya ang iyong salita. Kaya pala kung minsan, hindi mapayapa yung buhay namin. Kaya pala kung minsan, walang kaayusan ang aming pamumuhay. Pero salamat, Panginoon, sa gabing ito. Muli sinasabi mo na pwede namin, na pwede kami magkaroon mapayapa, maayos, masaganang buhay. Ito yung pagkakataon. Baka mamaya hindi mo nararanasan ito, pero pwede mong maranasan. Ang kailangan lang talaga, lumapit tayo kay Lord. No? Bigyan natin ng importansya ang kanyang salita at sundin natin ang kanyang mga kautusan. Dahil tanging ito lamang ang paraan para magkaaroon tayo ng maayos at masaganang buhay. Kaya sa mga gusto kapatid, tayo lalapit sa ating Panginoon. Sabihin natin sa Kanya yung ating kalalagayan. Meron kang karamdaman sa mga oras na ito, hindi ka mapayapa at hindi mo alam kung magkakaroon ka pa ng mahabang buhay. Pero pwedeng ayusin ng Lord yan. Sa pamamagitan ng iyong paglapit, sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating sarili sa ating Panginoon. Kaya anyayahan kita, sumunod ka sa panalangin aking sasabihin. Lord, salamat po dahil ikaw isang Diyos na palagi nangungusap. Binibigay ko pong aking sarili at ako po'y sumasampalataya at nananalig na ikaw lamang ang aking pag-asa sa buhay na ito. Kapatid, alam mo, dahil sa ginawa mong ito, kung ginawa mo itong panalangin na ito, meron na tayong liway para pumasok sa trono ng biyaya ng ating Diyos. Isa ito sa paraan para maisip natin. Kailangan natin ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Kapatid, isa sa mga gusto ng Diyos, ayusin yung buhay natin. Tulungan tayo, gamitin tayo ng Diyos. No? Lord, tulungan niyo po ang bawat siya po sa aming naririto na tunay na maging isang daluyan kami ng pagpapala sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Baguhin niyo po ang aming mindset, ang aming puso. Tunay na palagi naming tunghayan ang inyong salita na magdadala sa amin sa maganda at maayos na pamumuhay. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong pangako, kapag kami lumapit sa iyo, meron kang pagtugon. Nilalapit din po namin sa iyo ang iba naming kapatid na may mga karamdaman o kami mismo, baka meron kaming karamdaman. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang aming dakila, tagapag-ayos ng buhay. Nakikita ka po, Panginoon, sa amin na hindi maganda. Lord, pakilinis po kami ng iyong banal na dugo. Patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na layuan namin yung mga bagay na nakakapagbigay ng kalungkutan sa inyo sa mali na klase ng pamumuhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, tinataas po namin sa iyo. Even ang aming mga kapatid nagdiriwang ng kanilang kaarawan o ng kanilang mga anniversary. Salamat po, Panginoon. Dahil ikaw nagdudugtong ng buhay, ikaw nagdudugtong ng pagsasama ng isang mag-asawa. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami, Panginoon. Dahil ikaw ay isang Diyos na palagi nangungusap. Kaya muli, Panginoon, salamat dahil bibigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman kung paano po kami mamumuhay ng maayos. Kung paano po kami magkakaroon ng mapayapang buhay at mahabang buhay. Ngunit, Panginoon, tinataas po namin ang aming bansa dahil alam po namin, Panginoon, ikaw lang ang pag-asa ng bansang ito. Hindi ang kung sino mang politician, hindi ang aming presidente, kundi ikaw, Panginoon, ang tutulong sa aming bansa. Of course, itataas namin ang aming mga government official, magwala sa aming presidente, hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa sangay ng gobyerno para magkaroon po ng mas maayos at mas magandang klase ng pamumuhay
ang bawat Pilipino. Salamat Panginoon sa mga kapulisan at mga sundalo na ginagamit po ninyo sa aming bansa para magkaroon po ng peace and order ang aming bansa. At ulit Panginoon, gamitin mo po sila at magkaroon sila ng banal na takot sa inyo para hindi po sila magkamali o hindi nila abusuhin ang posisyon na meron po sila. Salamat po Panginoon sa gabing ito dahil alam po namin na ikaw nangusap, gumawa at alam po namin Panginoon, ang iba sa amin maaring may mga kahilingan pa, kayo po ang tumugon sa kahilingan ng bawat isa. Muli Panginoon, tinataas din po namin ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Kaya ngayon pa lang Panginoon, inaangkin namin na mangyayari, magaganap ang lahat ng ito dahil hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olason, nagsasabi, kung meron kayong katanungan, meron kayong mga bagay na gustong i-clarify regarding dito sa pinag-aralan po tayo, willing na willing po kaming sagutin yan. At again, po pwede po ba na kapag kayo po ay meron po mga prayer request na nasagot, kami po, baka pwede niyo po kaming i-PM dahil ito po ang nagbibigay sa amin ng tunay na kalakasan para magpatuloy. At salamat din kung meron kayong mga prayer request patungkol sa inyong mga maraming bagay, willing po kami isama ito sa aming, dito sa amin, ituloy namin ipanalangin ito dahil gustong-gusto po namin makatulong po sa inyo. Sa gabing ito, salamat sa Panginoon dahil sinamahan tayo sa ginawa natin sa gabing ito.